pambansang almusal po para sa mga writers na katulad ninyo. Pag narinig nyo, pambansang almusal. Parang ang kape. Si Ma'am Angel. Syndrome na kape. Pero ba't ang breakfast person eh? Kasi trained ako na nag-breakfast talaga. Pag wala akong kanin, yung gano'n tayo. Pag hindi nila ito, nagkukulap na ako. Pag walang kanin. Kanin, di ba? Ay, sa akin kasi hindi po talaga ako nag-breakfast. Kasi gising ako sa yung time na nag-breakfast talaga. So, Bakit kayo gising? Breakfast? opo, gabi. Usually, magabi Isang oras na kayo relax para makapagpunan. Hinihinig ko ba? Diba? Usually, sunset up na egg, tapos malasado yung puladen, hotdog. Pero usually yung almusal ko siguro mga 10 a.m. Kasi like, usually sa gabi ako gising magkamadaling araw. So, kasi doon kayo nagsusulat. That's tahimik. So, Ayun ayun. na kami mga writer, no? Sa gabi na namin gising. Doon kami sulat ng sulat. Sabi mo nga kanina sana, kinuha ko yung ganyan email ad. Baka pwede akong mag-contribute ng love story. Ang dito maganda na yung image ng ano. Marami na yung gusto mo ibili eh. Ano ka ba naman? Ayan, kapag kayo po ay sumusulat, sino-sino at ano-ano ba ang mga nagsisilbi ninyong inspirasyon? Meron bang mga bagay na ikinukonsider kayo bago kayo magsulat? Di ba? Parang aim nyo ng mindset yung muna yung sarili, tapos ano yung gusto nyo maging tema ng inyong love story? Yung India muna. Bills at saka tuition. Ano na inspirasyon ng mga Wala na isang sulat yan. Ako pag yung pagpa-prepare, hindi mo masyado kasi dahil nga writers na kami talaga, kasama na talaga yung dinidisiplina mo yung sarili mo sa pagsusulat, whether or not you're inspired, you sit down and you write, no? Pero gusto ko talaga may music. Kasi pag nagsusulat ako, parang may theme song dapat sa utak ko yung susulat. Yung pala yung kanya. Si Ma'am po? Ay, ganun po. Usually, music para yung makuha mo yung gusto mong feeling. Analyze mo. Opo, kunyari, drama yung eksena mo, so, love song yung music mo, tapos pagka medyo action, so, iba rin yung tema ng action mo. Ay, yung music mo. Dapat may sound effect din. Oh, yun nga po yung term yata. OST yung tawag nila. Yung background music na po. Ayan. Si Ma'am Sophia. Ako usually, nagre-research muna ako before magsulat. Kasi minsan may mga stories na kailangan na research or kailangan magtanong ako dun sa mga naka-experience yung thing na gusto kong gawin. If not, hindi ko makukuha yung gusto ko na style dun kung paano ko siya isusulat. So, parang makakapa muna ako ng research. Pag okay na siya tuloy-tuloy. Ayan, parang medyo mas may pattern ako kay Ma'am Sophia. Nag-i-interview muna ako nagtatanong, nakikipagkwentuhan ako pero hindi mo alam na kumukuha na ako ng information, no? Tanong ko sa kanya ng tatlo, meron mga inulat sa mga books na personal experiences. Sinong Angel? Secret. Meron ba? Ano naman, syempre, pag nagsusulat ka, ang pinakamadali pa talagang gawin is to draw it from your own experiences. Pero hindi naman eksaktong-eksakto. Mga ilang percent? Sinulat yun, mga Kasi ilang. composite siya ng mga experience ko, karanasan ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko. Siguro in each book, siguro mga 10-20% or at least yung mga lugar na napuntahan Ang book na mo. sinasabi ko, ito mas marami ito experience. Next question. Ano ba? Ano ba ba ngayon? Ano ba? Wala akong maisip top of my head. Siguro, dahil nasa harapan ko siya, yung DVD trilogy, the second story yung kay Bianca. No, Bea. Bea. Bakit po? Ano yung part doon ng O, share nyo na sa amin. Nabasa na ng milyon-milyon natin kababayan yun. Ano, it's... Diyos ko, bakit ito aga? Kasi it was a story of a girl who fell in love at a very young age. Oo. Pwede na kayo copy rin, no? How about you po? Meron kayo sinulat na gano'n? Particularly po, dalawa. Talaga? Opo. Pero hindi po siya 100% na. Usually mga 80 or 70%. Malaking bagay na po yun, no? Ano po yun? Love story po ba yun? Action po ba yun? Drama? But kasi ko
romantic comedy po yung genre ko eh. So, nasa romantic Kumigyan sa talaga kayo? O romantic ka ba? Tahimik siya in real life. Iba po ako sa ano, sa sinusulat sa real life. Si Ma'am Sophia. Yung isang book ko, na really yung love story na, actually love story. Talagang meron kayong love story, ah. Pero ano siya, parang adventure siya. Kasi yun yung mga kamalasan namin ni Sonia nung nag-event sa Sagada ng kaming dalawa lang. Tapos, basta, parang alam mo yung, usually kasi yung girl, di ba na parang, ano ba, wala ba kung sa dadating para sa akin? So yung frustration, since walang twins, ilagay na lang sa story para at least sa story may twins ako. Pero in real life, na-resolve naman namin, nakarating naman kami sa Sagada ng safe, pero ang dami talaga misadventure. So, it's more on yung experience, adventures is adventures. Yun yung nasusulat. Ayan. Alam ko, naman pa akong gustong alamin sa kanya sa itanong, pero we're lacking of time, ano? Kaya tatanong ko kaya, ano ba mas smart love story ba? Ang sulat mo na yan. Oo, ano? Kaya si Ma'am Angel siguro marami ko ba? Mamaya na. Kasi actually, ang Yeah, Nagpapasa ko ng breakfast. nabanggit kanina ni Ma'am Sophia yung Prince, ano? Balita po namin, Once a Princess, isa sa pelikula daw po. Kanino bang akda ito? Tell us more about it. Okay, ako yung nagsulat ng Once a Princess. Yung isang pelikula ngayon ng Skylight Films at saka ng Regal Films entitled, of the same title, Once a Princess. It will open now on August 6 starring Enchang B, Erich Gonzalez, and JC Rivera. Directed by Luis Rivera. Ayan, ako magandang movie ito. Feel good kapag nanood yung ating mga kababayan natin, mga pwede, mga kaedad-edad mo, ng mga teenager. Kaya nagbabasa ka na, ha? Invite lang po natin ating mga viewers, ma'am. Lalo yung mga interesado gusto rin maging writer katulad ninyo at katulad ninyo. Saan po nila kayo pwede makontak? Yung FB account, meron ba kayong email at numbers? Yung sa akin yung Facebook account ko, it's Sophia PHR, SOFIA, then PHR. Sa Facebook. Sa mga interesado pong magsulat for Precious, meron pong Facebook account yung Precious na PHR, Precious Hearts Romances. Pakihanap na lang po yun para sa mga gusto pong magsulat. Ayan, si Ma'am Angel. Pero dun sa mga interesado talaga sa technicalities ng pagsusulat, actually may instruction sa kada librong mabibili nila kung paano magsulat at saka kung paano mag-submit. Iimbitahan din namin sila talaga na patuloy na magbasa ng mga Precious Hearts. We're continuously churning out beautiful love stories for you. Ayan. At syempre nakakatulong itong mga ganitong pakibooks kasi minsan lalo So, pwede lang paano contribute ng mga readers sa kanyang mga kabayan. Parati kami naghahanap ng mga bagong materials. Kasi Precious Hearts is published in like about 30 to 60 titles a month. So, talagang maraming kailangan sa mga bagong writers. Last question, sa may break. Paano nyo sasabi, kasi uso na yun yung mga dinadownload nyo. Pag dinadownload mo, nakita rin sa'yo. Lahat ng mga Wattpad, mga quality, etc. Dapat talaga, bumili sila ng packet book, di ba? So, pagka pinumpare mo, kung kayong mga writers ng packet book, i-compare dito sa e-book, etc. Paano nyo sasabihin, paano nyo i-contribute ng ating mga channel viewers na dapat packet books pa rin ang pagpilitin? Actually, meron na rin namang e-books yung PHR. You can buy it online sa www.phr.com.ph. Pero yung iba ko kasi nasa tao yan if they want the electronic type or yung physical book talaga na nahahawakan nila whatever rocks with. Pero ano yung mas nakakatulong sa mga writers sa kagaya ninyo? Kung sila ba yung mag-download o bibili ng ganito yung mga packet? Kasi pag ebook na download on official sites, on mga PHR shops, of course, din yun. Pero siyempre, mas maganda if you buy the physical book. Tsaka alam mo, iba pa rin ngayon yung experience nung buklat mo yung libro. Ako gusto ko talaga yung amoy ng bagong libro eh. Oo, kasama kasi yun sa experience sa akin pag-enjoy. Kaya pagka, pwede mong ulit-ulitin, hindi ba? Kunin mo lang sa bookshelf mo para mabasa mo ulit pagka Hindi, nakasanay lumalan sa traffic ng panahon ngayon. Sa halip na makipagkwento kay mamang driver, kagaya di ba sa nakalagay na kwento na, umbasa ang packet mo.
Ayan. Okay. Naku, thank you so much, Ma'am Angel, Ma'am Sonia, Ma'am Sofia, for the last step. Pwede po imbitahan natin yung ating mga viewers, susuportahan yung ating mga package. At syempre yung One Stop Princess. Sana po, huwag po kayo magsasawang magbasa. Supportahan po natin lahat ng mga manunulat na Pilipino kasi po, marami po talagang magagaling na Filipino author. So sana po takutin po natin yung sarili natin. Hindi lang yung PHR lahat. Ayan, Ma'am Princess. Magbubukas na po ang Once a Princess August 6. For the first weekend, from August 6 pala to August 10, nag-o-offer ang Precious Pages ng 40% discount sa lahat ng may hawak na ticket ng Once a Princess. Tapos you can also check out your Facebook pages kasi makikita niyo doon kung anong mga dates manonood yung mga PHR writers and they can go out on a date with them to watch Once a Princess. August 6. Yung Sonia. Ayan. Please continue supporting PHR works. Tapos, marami pong maraming pwede kayong mabasa, hindi na po romance, merong adventures, actions, and meron din pong children's books. So, please buy the books. Thank you. Okay. Thank you Sa so much. mga parents, ha? Meron po sila mga parents book. Ganda, binabasa ko itong yung nasama nilang tulad. Ayan. Habang binabasa mo yung tulaw again, Kuya Jen, at At sumulat pa si Ma'am Angel, ha? oo, at sana'y mabasa rin niya ni Ningning, tulaw again. Makakapagbasalan mo Ma'am sana. Sonia, for Nakilala first po time, natin ang ilan sa mga manulat ng ating bansa, lalo na yung mga writers po ng Package Book, talaga namang napaka-talented natin mga Hindi ba? Pilipino. Kailangan ba kayo? Kailangan, para mas lalong magiging dapat natin. Ha? Sabi natin, Oo. Nick, ba ano sa? 30 seconds, sabi ko, hindi matanggap ni Ningan Yorilla ang biglaan pagkamatay ng kasintahan ni si Jay. Sa nakalipas ng mga taon na muhay siya, napuno ng kinikimkim na pait at sakit ang kanyang puso, ang puso niya. Hanggang sa dumating sa buhay na si Patrick. Binigyan siya nitong bumako na tanggapin ang katotohanan, pilit niyang sinasakasan. Tinuruan siya nitong muling magtiwala sa mga pangako. Minahal siya nito sa kabila ng kawalang kasiguruhan na mamahalin din siya nito. Wala kay Ningning yan, ha? Handa itong maghintay hanggang sa dumating ang panahong muli siyang sumulot na magmahal. Makakapagmasa mo, almusal habang po nagbabasa si Kuya Jen. Sa ikalawang pagkakataon ay kumatok sa kanyang Hindi ko Ningning puso sa nagkasampung pagkakataon na yan. at isang pag-ibig. Ang tanong, Ning, handa na ba ikaw na muling tanggapin at buksan ang puso mo? Well, Patuloy po natin supportahan ang ating mga pocket writers. Bumili po kayo ng mga pocket books nila. Lalo na yung sa Precious Pages, sa Precious Heart Romance yan. Siyempre, Kuya Jen! nagbabalik pa rin po